Pinabali ng asawa ang 10 daliri ko sa harap ng kanyang kabit para lang maprotektahan ito. Isang tindi ng sakit na nagpaitim sa paningin ni Amelia Reyes habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng nadudurog niyang mga buto. Habang siya ay nanginginig sa matinding hapdi sa malamig na sahig, ang kanyang asawa ay masayang humihigop ng mamahaling wine at niyayakap ang kanyang kabit sa loob ng marangyang silid. Wala ka na ng silbi, Amelia. Kahit magsulat ng sarili mong pangalan ay hindi mo na kaya. Ang pagkutya ng taksil habang pinapanood siyang dumanas ng impyerno. Ngunit sa pagdating ni Rafael at ang paggamit ng poison pill clause, ang mga kamay na binali nila ang siyang pipirma sa pagbagsak ng kanilang imperyo. Bumangon si Amelia mula sa dusa, handang durugin ang bawat isa sa kanila ng walang awa. Kapag ang mga daliring binali mo ang siyang kukuha sa lahat ng meron ka, paano ka makakawala sa galit ng isang babaeng wala ng takot? Ang malamig na kislap ng mga diamante sa kwintas na suot ni Amelia Reyes ay sumasabay sa ningning ng mga ilaw sa mamahaling restaurant. Sa harap niya, nakaupo si Gabriel del Castillo, ang kanyang asawa sa loob ng 15 taon, ang kanyang kasintahan sa loob ng 10 taon, bago iyon. Isang kapat ng isang siglo, ganoon na sila katagal magkasama. Happy 15th anniversary, my love, sabi ni Gabriel, itinaas ang kanyang kopita ng wine. Ang nangiti nito ay kasing perpekto ng dati, ang nangiting unang minahal ni Amelia noong sila'y mga binata at dalaga pa lamang. Happy anniversary, Gabriel, sagot ni Amelia. Pilit na pinasigla ang sariling boses. Itinaas din niya ang kanyang kopita at ang mahinang tunog ng pagtatama ng kanilang mga babasagin ay umalingaw-ngaw sa pagitan nila. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng gabi, mayroong kung anong lamig na bumabalot sa puso ni Amelia. Isang lamig na hindi kayang pawiin ng mamahaling alak o ng init ng kandila sa kanilang lamesa. Nakikita niya ang pamilyar na mukha ni Gabriel, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang minsan nang naging buong mundo niya, ay tila malayo ang tinitingnan. Parang may isang bahagi nito na wala roon, na naiwan sa ibang lugar, sa ibang panahon. Do you like the necklace? Tanong ni Gabriel. Ang mga daliri nito'y bahagyang hinaplos ang batok ni Amelia kung saan nakasabit ang kwintas. Ang haplos ay magaan, halos mechanical. It's beautiful, sagot ni Amelia. At totoo iyon. Maganda ang kwintas, mamahalin, perpekto, pero pakiramdam niya'y isa lamang itong palamuti sa isang relasyong matagal nang nawalan ng ningning. Isang pilit na pagtatakip sa mga bitak na unti-unti nang lumalaki sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Natapos ang kanilang hapunan sa mga pilit na ngiti at mga usapang hindi tumatagos sa puso. Bawat tawa ni Gabriel ay tila isang pag-arte. Bawat paghawak nito sa kanyang kamay ay tila isang obligasyon. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Amelia. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na imahinasyon niya lang ang lahat, na dala lang ito ng pagod. Ngunit ang kanyang puso, na kilalang kilala si Gabriel ay sumisigaw ng ibang katotohanan. May kailangan lang akong daanan, isang urgent meeting, sabi ni Gabriel nang makasakay sila sa kotse. Ihahatid na muna kita sa bahay. 10:00 na ng gabi, isang anniversary. Anong klaseng urgent meeting ang magaganap sa ganitong oras? Ngunit tumango na lamang si Amelia. Pagod na siyang magtanong. Pagod na siyang makarinig ng mga kasinungalingang halata naman. Nang ihatid siya nito sa kanilang mansyon sa Forbes Park, bumaba si Gabriel para pagbuksan siya ng pinto. Hinalikan siya nito sa pisngi. At sa halik na yon, naramdaman ni Amelia ang lahat. Ang lamig, ang pagmamadali, ang pamamaalam. Iyon ang huling halik ng pagkakanulo. Pagpasok ni Amelia sa bahay, hindi niya binuksan ang mga ilaw. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, pinakikinggan ang papalayong tunog ng sasakyan ni Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ito lumiko sa direksyon patungo sa opisina nito sa BGC. Lumiko ito sa kabilang daan. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Hindi na niya kaya ang pagdududa. Kailangan niya ng kasagutan, kahit gaano pa ito kasakit. Kinuha niya ang susi ng sarili niyang sasakyan at walang pag-aalinlangang sumunod. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng nagsisimulang ambon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kanina sa restaurant, nang magpunta si Gabriel sa banyo, naiwan nito ang cellphone sa lamesa. Umilaw ito. At sa isang saglit, sa loob ng lock screen, nakita niya ang isang bahagi ng mensahe. Miss you already, G? C. Sino si C? At bakit namimiss na niya agad si Gabriel gayong magkasama sila ni Amelia? Ang mga tanong na yon ang nagbigay lakas sa nanginginig niyang mga kamay na humawak sa manibela. Sinundan niya ang sasakyan ni Gabriel, bawat metro, bawat liko, ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang daang tinatahak nila ay hindi papunta sa opisina. Papunta ito sa isang kilalang 5-star hotel sa Bonifacio Global City. Pumarada siya sa di kalayuan, sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Mula roon, kitang-kita niya ang labi ng hotel. At doon, sa ilalim ng maningning na ilaw ng chandelier, nasaksihan niya ang pagguho ng kanyang mundo. Bumaba si Gabriel mula sa kanyang sasakyan at mula sa isang taxi, sa likod nito, bumaba ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang pulang bestida na tila humahamon sa gabi. Kahit malayo, kilala ni Amelia ang mukha na yon. Si Cassandra Valdez, isang starlet, isang artista na ilang beses na niyang nakita sa mga society pages. Ang sumunod na nangyari ay tila isang eksena sa pelikula na pinapanood ni Amelia sa slow motion. Sinalubong ni Gabriel si Cassandra. Ang nangiti ni Gabriel ngayon, hindi ito pilit. Buhay na buhay. Inakbayan nito ang babae at may ibinulong sa tainga nito na ikinatawa ni Cassandra. Isang tawang malandi, isang tawang puno ng tagumpay. Magkahawak kamay silang pumasok sa hotel. Hindi na malaya ni Amelia na bumubuhos na pala ang malakas na ulan. Kasabay ng mga luhang tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Para siyang isang estatwa sa loob ng kanyang kotse, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang sakit ay hindi matukoy. Para itong lason na unti-unting kumakalat sa bawat ugat ng kanyang katawan, pinaparalisa ang kanyang puso, dinudurog ang kanyang kaluluwa. Pero sa gitna ng matinding sakit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay mahigpit na humawak sa manibela. Bumaba siya ng sasakyan, hindi alintana ang malakas na ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Pumasok siya sa lobby ng hotel. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Nagtanong siya sa front desk. Sa una, ayaw ibigay ng babae ang impormasyon. Ngunit nang makita nito ang pangalan sa credit card na iniabot ni Amelia Reyes, bigla itong namutla at ibinigay ang numero ng kwarto, Presidential Suite. Habang paakyat ang elevator, ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang pagtibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Puso na puno ng sakit, puno ng galit, at naghahanap ng hustisya. Huminto ang elevator. Lumabas siya. Ang hallway ay mahaba at nababalutan ng mamahaling carpet na siyang sumasalo sa tunog ng kanyang mga yapak. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang pinto. Ang pinto na naghihiwalay sa kanyang buhay ng kasinungalingan at sa masakit na katotohanan. Habang papalapit siya, narinig niya sila. Ang halakhak ni Cassandra, ang malalim na boses ni Gabriel. Sila ay nagtatawanan, nagagalak. Habang siya, sa labas ng pinto, ay durog na durog. Huminto si Amelia sa tapat ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang kumatok.
Handa nang harapin ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay sumisigaw. Ang kanyang isip ay nag-aapoy. Hawak niya ang kanyang telepono, handang tawagan ang kanyang abogado, handang tapusin ang lahat. Hindi umuwi si Amelia para magmakaawa. Hindi siya umuwi para umiyak sa paanan ni Gabriel. Umuwi siya para tapusin ang lahat. Hindi niya binuksan ang ilaw sa kanilang sala. Hinayaan niyang balutin siya ng dilim, isang dilim na kasing sukal ng nararamdaman niya sa loob. Umupo siya sa isa sa mga mamahaling sofa. Ang basang damit ay kumakapit pa rin sa kanyang katawan, ngunit hindi niya alintana ang ginaw. Ang apoy ng galit sa kanyang puso ay sapat na para painitin ang kanyang buong pagkatao. Sa maliit na lamesa sa kanyang tabi, nakapatong ang isang kopita ng wine. Ang wine na dapat sanay para sa kanilang selebrasyon. Hindi ito nagalaw. Isang mapait na simbolo ng gabing nawasak. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa kanyang cellphone kung saan bukas na ang numero ng kanyang abogado. Isang pindot na lang, isang tawag para simulan ang paggiba sa lahat ng kasinungalingan. Ilang oras siyang naghintay. Bawat tiktak ng grandiyosong orasan sa dingding ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Alauna ng madaling araw nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Gabriel. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakaupo sa dilim, isang anino na nag-aabang. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel. Bahagyang sumisipol pa na para bang isa lang itong ordinaryong gabi. Binuksan nito ang ilaw at natigilan nang makita si Amelia. Ang nangiti sa mga labi nito ay agad na napawi, napalitan ng pagkainis. "Amelia, gising ka pa. Akala ko'y natutulog ka na," sabi nito. Iniluwag ang kurbata. May bakas ng lipstick sa kwelyo ng kanyang damit. Isang mapusyaw na pula. Ang kulay ng bestida ni Cassandra. Tumayo si Amelia. Ang bawat galaw niya ay kalmado, kontrolado. "Ang urgent meeting mo ba ay naganap sa presidential suite ng Manila Grand Hotel?" Ang tanong ay tumama kay Gabriel na parang isang sampal. Nawala ang pagkukunwari sa mukha nito. Sa isang saglit, nakita ni Amelia ang pagkagulat, pero mabilis itong napalitan ng isang malamig na ekspresyon, isang tingin na hindi pa niya nakikita kailanman. "So you followed me?" sabi ni Gabriel. Hindi isang tanong, kundi isang pag-amin. Naglakad ito papunta sa bar at nagsali ng alak para sa sarili. "You shouldn't have done that, Amelia. You should have just gone to sleep." "For 15 years, Gabriel, I have gone to sleep," sagot ni Amelia. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Natulog ako sa pag-aakalang totoo ang lahat, na totoo ka. Pero ngayong gabi, nagising ako." Huminga siya ng malalim at inilapag sa ibabaw ng lamesa ang isang manipis na folder na kanina pa niya hawak, ang divorce papers. "Pinahanda ko na to sa abogado ko bilang paghahanda. Akala ko, hindi ko nakakailanganin, pero nagkamali ako. Pirmahan mo yan, Gabriel. Bibigyan kita ng nararapat sa'yo. Kunin mo ang lahat ng dapat sa'yo at lisanin mo ang buhay ko." Tinitigan ni Gabriel ang mga papel. Pagkatapos ay tinitigan niya si Amelia. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na hindi inaasahan ni Amelia. Tumawa si Gabriel. Hindi isang mahinang tawa, isang malakas, mapanuyang halakhak na umalingaw sa buong kabahayan. "Bibigyan mo ako ng nararapat sa akin. Amelia, my dear, you are so naive." "Anong ibig mong sabihin?" 25 taon, sabi ni Gabriel. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may kabigatan. 25 taon ng buhay ko ang inilaan ko sa'yo, sa pamilya mo, sa kumpanya ninyo. Akala mo ba, pagkatapos ng lahat ng iyon, papayag ako sa kung ano lang ang nararapat? "It was a mistake, Amelia." Dugtong nito, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Ang pagsasama natin. It was a beautiful, convenient mistake.
Ngayon, tapos na ang pag-arte. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa nakita niya sa hotel. Iyon ang katotohanang dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Isang pagkakamali. Ang pag-ibig niya, ang buhay niya, ay isang pagkakamali lamang para sa kanya. Kinuha ni Gabriel ang mga papel, ngunit sa halip na pirmahan, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit, hanggang sa ang mga piraso ng papel ay parang niyebe na bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo, Amelia, sabi ni Gabriel. Ang mukha'y malapit na sa kanya. Lahat ng ito, ang bahay na ito, ang kumpanya, ang pangalan ng mga Reyes, mapupunta sa akin. Hindi mo magagawa yan. Sigaw ni Amelia nanginginig. May prenuptial agreement tayo. Ang batas ay nasa panig ko. Batas? Muling tumawa si Gabriel. Ako ang gumagawa ng sarili kong batas. Sa takot at desperasyon, dinampot ni Amelia ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang abogado. Ngunit bago pa man niya madial ang numero, isang malakas na kamay ang humablot nito mula sa kanya. Ibinato ni Gabriel ang telepono sa pader. Nagkadurog-durog ito. Walang tatawagan, sabi ni Gabriel. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Kinuha niya ang sarili niyang telepono, nagdial ng numero. Sinong tinatawagan mo? Tanong ni Amelia, napapaatras. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng takot. Isang matinding takot na lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi siya sinagot ni Gabriel. Itinapat nito ang telepono sa kanyang bibig. Pumunta kayo rito sa mansyon, ngayon din. Ibaba na sana nito ang tawag, ngunit muli itong nagsalita. Habang ang mga matay nakatitig ng diretso kay Amelia, isang tingin na puno ng kasamaan. At siguraduhin ninyo, sabi ni Gabriel sa kabilang linya, ang bawat salita ay mabagal at malinaw, na hindi siya makakapirma ng kahit anong dokumento sa loob ng mahabang panahon. Narinig ni Amelia ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Gabriel, huwag, ngunit huli na ang lahat. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto sa likod niya. Pumasok ang dalawang lalaking nakaitim. Malalaki ang katawan. Ang mga mukha ay walang ekspresyon. Hinarangan nila ang tanging daan palabas. Napaurong si Amelia hanggang sa ang likod niya'y tumama sa malamig na pader. Wala na siyang matatatakbuhan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay naging isang halimaw sa kanyang harapan. Gabriel, please. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit si Gabriel ay ngumiti lamang. Isang ngiting demonyo. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad papalayo. Iniwan siyang harapin ang mga tauhan nito. Gawin niyo na ang trabaho ninyo. Utos nito bago tuluyang lumabas ng silid. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Amelia. Ang pinto ng sala ay isinara. Siya ay nakulong. Nakulong kasama ang dalawang anino na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang huli niyang nakita ay ang pagtaas ng kamay ng isa sa kanila. Pagkatapos, isang matinding sakit ang kanyang naramdaman na sinundan ng kadiliman. Ang unang gumising kay Amelia ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko. Matalim, malinis, at hindi pamilyar. Kasunod nito ay ang sakit. Isang kumikirot at tumitibok na sakit na nagmumula sa kanyang mga kamay, kumakalat sa kanyang mga braso hanggang sa buo niyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo, puting kisame, puting pader, isang mahinang tunog ng makina sa kanyang tabi. Nasaan siya? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang sakit sa kanyang mga kamay ay nagpatigil sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang tingin, at doon nakita niya sila.
Ang dalawa niyang kamay, bawat isa'y makapal na nababalutan ng puting bendahe at gasa. Malalaki, walang hugis, na parang mga kamay ng isang manika na walang buhay. At sa isang iglap, ang lahat ay bumalik. Ang malamig na tawa ni Gabriel, ang pagpunit sa mga papel, ang pagpasok ng dalawang anino, ang tunog ng nababasag na buto, ang sarili niyang sigaw na walang nakarinig. Hindi! Humihingal si Amelia, pilit na bumabangon, ngunit isang malumanay na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Marahang pinipigilan siya. Dahan-dahan lang, Amelia. Ligtas ka na. Ang boses na yon, pamilyar. Isang boses mula sa nakaraan, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman nalimutan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay iminulat muli, tinitiyak na hindi siya nananaginip. At nang luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ang mukha ng lalaking nagsalita. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ang mga matay puno ng pag-aalala at isang damdaming hindi niya mabasa. Pagsisisi marahil ay si Rafael Santos, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang dating kasintahan, ang lalaking bigla na lang siyang iniwan maraming taon na ang nakalilipas. Rafael? Ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang panalangin, isang tanong. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang boses ay garalgal. Anong ginagawa mo rito? Paano? Shh! Huwag ka munang magsalita, sabi ni Rafael. Inabutan siya ng isang basong tubig na may straw. Magpahinga ka muna. Ngunit ang isip ni Amelia ay puno ng mga tanong. Paano siya napunta sa ospital? Nasaan si Gabriel? At bakit? Sa lahat ng tao, si Rafael ang narito. Tila nabasa ni Rafael ang mga tanong sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim. Nakatanggap ako ng tawag, isang anonymous tip mula sa isa sa mga kasambahay ninyo. Isang tapat na lingkod na natakot sa mga nangyayari. Nagmamadali akong nagpunta sa inyo. At doon kita natagpuan, Amelia. Huminto si Rafael at nakita ni Amelia ang galit na dumaan sa mga mata nito. Isang galit na para sa kanya. Naabutan ko silang paalis na. I called the authorities. Dinala kita rito kaagad. Isang kasambahay, isang tawag. Iyon ang nagligtas sa kanya. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil, may isang taong naging tapat. Ngunit ang pagkalito ni Amelia ay mas lumalim. Pero bakit ikaw, Rafael? Bakit mo pa rin? Dahil kahit kailan, hindi naman ako tumigil. Putol ni Rafael sa kanya. Ang boses ay puno ng pait. Hindi ako tumigil sa pagbabantay sa iyo mula sa malayo, Amelia. Isang pangako na binitiwan ko sa sarili ko, kahit hindi mo alam. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Amelia. Ang lalaking inakala niyang nanakit sa kanya noon ay ang siya palang nagligtas sa kanya ngayon. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Lahat ay naghalo-halo sa loob niya. At sa unang pagkakataon, mula nang magising siya, naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng bigat, ng pagkaubos, ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Dahan-dahang iniabot ni Rafael ang kanyang kamay, hindi para hawakan ang mga kamay ni Amelia na may benda, kundi para marahang haplusin ang kanyang braso. Isang haplos na puno ng pag-iingat at respeto. Ipinapangako ko sa iyo, Amelia. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Pananagutin natin siya. Hanggat hindi mo pa kayang gamitin ang iyong mga kamay, ako ang magiging mga kamay mo. Hanggat hindi mo pa kayang lumaban, ako ang magiging lakas mo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Hinding-hindi na. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng sterile na silid ng ospital, isang bagay ang nagbago sa loob ni Amelia. Ang pangako ni Rafael ay parang isang maliit na kandila na sinindihan sa gitna ng isang napakalawak na kadiliman. Isang maliit na apoy ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng silid.
Pumasok ang isang doktor na may hawak na clipboard. Ang mukha ay seryoso. Mrs. Del Castillo, bati ng doktor, tumingin sa chart. Ako po si Dr. Lim. Nagagalak po akong sabihing stable na ang inyong kalagayan. Ngunit kailangan po nating pag-usapan ang tungkol sa inyong mga kamay. Tumahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng heart monitor ang maririnig. May mga multiple fractures po sa inyong mga daliri. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya sa operasyon. Paliwanag ng doktor sa isang kalmadong tono. Sa paglipas ng panahon at sa tulong ng therapy, manunumbalik po ang karamihan sa paggalaw nito. Ngunit, kailangan kong maging tapat sa inyo. Ang fine motor skills, ang kakayahang magsulat, humawak ng mga maliliit na bagay nang may precision, ay maaaring hindi na po manumbalik sa dati nitong kalagayan. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Amelia. Ang kanyang mga daliri. Ang mga daliring minsan nang gumuhit ng mga plano para sa mga gusali ng kanilang kumpanya. Ang mga daliring pumirma sa daan-daang kontrata. Ang mga daliring nag-alaga kay Gabriel. Hindi na babalik sa dati. Inaasahan ni Rafael na iiyak si Amelia. Inaasahan ng doktor ang isang pagsabog ng emosyon, ngunit wala. Ang mga luha sa mukha ni Amelia ay natuyo. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas malamig. Isang bagay na nakakakilabot. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa kanyang mga kamay patungo kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo, matalim at hindi matinag. Ang babaeng umiiyak kanina ay nawala na. Ang babaeng durog at talunan ay naglaho na. Sa kanyang kinalalagyan, isang bagong Amelia ang isinilang. Isinilang mula sa sakit, hinulma ng pagtataksil, at pinag-aalab ng isang bagong layunin. Kung gayon, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matigas na parang bakal. Simulan na natin ang 10 araw na plano. Lumipas ang 2 araw. Ang silid sa ospital ay pinalitan ng isang marangyang suite sa isang hindi kilalang kondotel sa Makati. Isang lugar na inayos ni Rafael para maging kanilang war room. Ang amoy ng antiseptiko ay napalitan ng amoy ng bagong gawang kape at ng tinta mula sa whiteboard na sumasakop sa isang buong pader. Si Amelia ay nakaupo sa isang silya sa harap ng board. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa kanyang kandungan, makapal pa rin ang bendahe. Sa tabi niya, nakatayo si Rafael. Hawak ang isang itim na marker. Siya ang nagsusulat. Ngunit ang mga salita, ang mga diagram, ang mga numero, lahat ay nagmumula sa isip ni Amelia. Sa whiteboard, nakaguhit ang buong istruktura ng Del Castillo Legacy at ng Reyes Prime Holdings. May mga linyang nagdudugtong sa mga kumpanya, mga pangalan ng board members, at mga numero ng mga bank account. Ito ang larangan ng kanilang digmaan. Dito, sabi ni Amelia, ang boses ay kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Itinuro niya ang isang particular na kahon sa diagram gamit ang kanyang baba. Ang RDC Capital Venture Account. Ito ang pinagsanib na pondo ng Reyes at Del Castillo para sa bagong hotel project sa Palawan. Ang proyektong ipinagmamalaki ni Gabriel. Ang proyektong kasama si Cassandra bilang celebrity endorser. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Lahat ng likidong pondo ng Del Castillo para sa quarter na ito ay nakalagay diyan. Kung mawawala yan, hihinto ang construction. Magagalit ang mga investors. Masisira ang pangalan niya. Paano natin gagawin? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga matay nakatuon sa board. Hinahangaan ang talas ng isip ni Amelia. Kailangan ng 2 signature para mag-freeze ng ganyang kalaking pondo. Hindi, sagot ni Amelia, umiling ng bahagya. Ayon sa bylaws na isinulat ng aking ama, bilang majority shareholder mula sa Reyes side, may kapangyarihan akong mag-issue ng protective hold
kung may suspetsa ng fiscal mismanagement. At sa tingin ko, ang paggastos sa kirida gamit ang pera ng kumpanya ay isang napakagandang halimbawa niyon. Tumingin siya kay Rafael. I-dial mo ang numero ni Mr. Chua, ang manager ng bangko. Ilagay mo sa speakerphone. Ginawa ni Rafael ang sinabi niya. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Good morning. This is Mr. Chua. Mr. Chua, this is Amelia Reyes. Isang saglit na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Mrs. Del Castillo, good morning po ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko? Mayroon akong isang simpleng utos, Mr. Chua. Diretsong sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Walang puwang para sa anumang argumento. I want you to execute a protective hold on RDC Capital Venture account number 77819. Freeze all outgoing transactions, effective immediately. Pero Ma'am Amelia, nag-aalangang sabi ng manager, that's a joint account. Kailangan ko po ng abiso mula kay Mr. Del Castillo. Mr. Chua, putol ni Amelia. Ang bawat salita ay may diin at bigat ng autoridad. Ako ang anak ni Alfonso Reyes. Ako ang nagmamay-ari ng 51% ng pondong yan. At sinasabi ko sa iyo, mayroon akong matibay na dahilan para paniwalaan na ang pondo ng aking pamilya ay ginagamit sa paraang hindi nararapat. Are you questioning my authority? Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay isang mabilis na sagot. No, ma'am. Of course not, ma'am. Aasikasuhin ko po agad. Consider it done, ma'am. Thank you, sabi ni Amelia at agad na ibinaba ni Rafael ang tawag. Tumingin siya sa orasan. Bigyan natin siya ng 10 minuto. Hindi kinailangan ng 10 minuto. Sa loob lamang ng 7, isang tawag ang pumasok sa teleponong ibinigay ni Rafael kay Amelia. Pangalan ni Gabriel ang lumabas sa screen. Samantala, sa opisina ni Gabriel Del Castillo sa tuktok ng Del Castillo Tower, isang mamahaling kristal na baso ang sumalpok sa pader at nagkadurog-durog. Ano? Sigaw ni Gabriel sa kanyang telepono. Ang mukha ay namumula sa galit. Anong ibig mong sabihin na naka-freeze? Sinong nagbigay ng utos? Ang sagot mula sa kabilang linya ang nagpatigil sa kanyang mundo. Si Amelia. Ibinaba niya ang telepono nang may panggigigil. Sinipa niya ang isang silya. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at inihagis ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Mga dokumento, laptop, mga mamahaling pluma. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Paano? Paanong nagawa ito ni Amelia? Ang babaeng dapat sana'y umiiyak ngayon sa isang sulok, ang babaeng dapat sana'y durog na durog ay lumalaban. Kinagabihan, nakuha ni Amelia ang sagot kung paano lalaban si Gabriel. Nakaupo sila ni Rafael sa sala ng suite, pinapanood ang isang sikat na primetime news program. At doon, sa screen, lumabas ang umiiyak na mukha ni Cassandra Valdez. Nakaupo siya sa isang eksklusibong panayam. Ang mga matay namumugto, ang itsuray kaawa-awa. Hindi ko na po kaya ang paninirang ginagawa niya sa akin. Sabi ni Cassandra sa reporter, humihikbi. Mahal ko po si Gabriel, at ang pagmamahal na yon ay totoo. Pero si Mrs. Del Castillo, hindi niya matanggap. Tinatakot niya ako. Ginigipit niya ang aming negosyo. Parang awa na niyo na. Tigilan na niya sana. Walang binanggit na pangalan si Cassandra. Ngunit malinaw kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang reporter ay nagpatuloy sa pagtatanong. Nagpinta ng isang larawan. Si Amelia bilang isang desperada, selosa, at nawawala sa sariling asawa na gagawin ang lahat para sirain ang tunay na pag-ibig. Pinatay ni Rafael ang telebisyon. Walang hiya. Ginagamit niya ang media para siraan ka. Para palabasin na ikaw ang masama. Ngunit hindi nagpakita ng galit si Amelia. Tinitigan niya ang blankong screen. Ang kanyang mukha ay isang kalmadong maskara. Inaasahan ko na to, sabi niya.
marumi siyang maglaro. Hindi siya lalaban sa boardroom, lalaban siya sa opinyon ng publiko. Gusto niyang palabasin na wala ako sa tamang pag-iisip. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Amelia. Muli, pangalan ni Gabriel. Sa pagkakataong ito, sinenyasan niya si Rafael na sagutin ito at i-record. Hello? Amelia? Ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ay hindi nagalit. Ito ay mababa, malamig, at puno ng pagbabanta. Magaling. Magaling ang unang galaw mo. Pero, binabalaan na kita. Itigil mo na ito habang maaga pa. Tapos ka na ba? Walang emosyong sagot ni Amelia. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang tawa. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. May mga bagay tungkol sa pamilya mo, Amelia. Mga sikretong inilibing ng ama mo sa limot. Isang maling galaw mo pa. At huhukayin ko ang lahat ng iyon at isasampal sa buong mundo. Tingnan natin kung paano mo haharapin ang mga tao kapag nalaman nila ang madilim na sikreto ng mga Reyes. Ang pagbabanta ay binitiwan sa hangin, mabigat at puno ng lason. Bago pa man makasagot si Amelia, ibinaba na ni Gabriel ang tawag. Tumingin si Rafael kay Amelia. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong sikreto ang sinasabi niya? Hindi sumagot si Amelia. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang isip ay bumabalik sa nakaraan. Ang kanyang determinasyon ay hindi natinag. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Anong sikreto ang sinasabi niya, Amelia? Ang tanong ni Rafael ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Ang banta ni Gabriel ay parang isang makamandag na ahas na gumapang sa loob ng kanilang war room, nag-iiwan ng lamig at pagdududa. Tumingin si Amelia kay Rafael. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng kanilang tinataguan, nakita niya ang lalim ng pag-aalala sa mga mata nito. Sa loob ng ilang araw, si Rafael ang kanyang naging mga kamay, kanyang boses, kanyang lakas. Ngunit sa tanong na ito, naramdaman ni Amelia ang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga taon ng katahimikan at mga hindi nasagot na tanong. Wala akong alam na sikreto, mahinang sagot ni Amelia. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang mga salita ay kulang sa paninindigan. Pananakot niya lang yon para patigilin ako. Ngunit umiling si Rafael, lumapit ito at umupo sa silyang nasa tapat niya. Ang kanilang mga tuhod ay halos magkadikit. Ang distansya ay malapit, ngunit ang agwat sa kanilang mga puso ay tila napakalayo. Hindi, Amelia, sabi ni Rafael. Ang boses ay seryoso at puno ng pait. Hindi niya yon pananakot. Mayroon siyang alas. At sa tingin ko, alam ko kung ano yon. Tinitigan siya ni Amelia. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Rafael. Tila nag-iipon ng lakas para sa isang bagay na matagal na niyang itinatago. Naaalala mo pa ba noong araw na dapat sana'y magpapakasal na tayo? Paano niya malilimutan? Iyon ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay na biglang naging pinakamalungkot. Ang simbahan ay nakahanda. Ang mga bisita ay naroon. Siya, sa kanyang puting bestida, ay naghihintay. Ngunit si Rafael ay hindi dumating. Ang tanging natanggap niya ay isang maikling sulat. Patawarin mo ako. Hindi na kita mahal. Ang alaala ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi kailanman naghilom ng lubusan. Sinira mo ang buhay ko ng araw na yon, Rafael, sabi ni Amelia. Ang sakit ay muling bumabalik. Iniwan mo ako ng walang paliwanag dahil wala akong pagpipilian. Ang boses ni Rafael ay tumaas, puno ng emosyon na sa unang pagkakataon ay hindi niya itinago. Amelia,
Sa tingin mo ba ganoon kadali para sa akin na iwanan ang babaeng pinakamamahal ko sa mismong araw ng aming kasal? Sa isang madilim na sulok ng kanyang opisina, ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata at ang nakaraan ay bumalik sa kanya na parang isang masamang panaginip. Isang batang-batang Rafael Santos ang nakatayo sa loob ng opisina ng ama ni Gabriel, si Don Ricardo del Castillo. Si Don Ricardo ay isang makapangyarihang lalaki na may mga matang kasing lamig ng bakal. Bata, sabi ni Don Ricardo, habang naglalagay ng isang folder sa ibabaw ng kanyang lamesa. Mahal mo ba talaga si Amelia Reyes? Opo, Don Ricardo. Mahal na mahal ko po siya. Magalang na sagot ng batang Rafael. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang walang kagalakan. Binuksan niya ang folder. Sa loob, naroon ang mga dokumento, mga larawan, mga ebidensya ng isang kaso ng katiwalaan na kinasangkutan ng ama ni Rafael, isang kagalang-galang na hukom, isang kasong matagal nang ibinaon sa limot, isang pagkakamali mula sa kabataan. Ang pamilya Santos ay may malinis na pangalan, sabi ni Don Ricardo. Isang mantsa lang na tulad nito at guguho ang lahat. Ang reputasyon ng iyong ama, ang kinabukasan ng inyong law firm, ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang tinitingnan ang mga papel. Ano po ang gusto ninyo? Simple lang, sabi ni Don Ricardo. Ang anak ko, si Gabriel, ay mahal na mahal din si Amelia. Matagal na, pero lagi kang nakaharang. Layuan mo si Amelia Reyes. Hayaan mo ang anak ko na makuha ang nararapat para sa kanya. Kapag ginawa mo yon, ang folder na ito ay mananatiling nakasara, magpakailanman. Pero kapag nagmatigas ka, sisirain ko ang pamilya mo, Rafael. Sisirain ko kayo sa paraang hinding-hindi na kayo makakabangon muli. Ang sikreto, sabi ni Rafael, ang boses ay basag, ay hindi tungkol sa pamilya mo, Amelia. Ito ay tungkol sa pamilya ko. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbabanta, ang blackmail, ang imposibleng pagpipilian na ibinigay sa kanya, ang pag-ibig ng kanyang buhay o ang kaligtasan at karangalan ng kanyang buong pamilya. Pinili kong saktan ka para iligtas sila. Pag-amin ni Rafael, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isinulat ko ang liham na yon habang dinudurog ang sarili kong puso. Bawat salita ay isang kasinungalingan, Amelia. Dahil ang totoo, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang nararamdaman ko. Si Amelia ay nakatitig lamang sa kanya, hindi makapagsalita. Ang galit na itinago niya para kay Rafael sa loob ng maraming taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang damdaming mas malalim, mas komplikado. Pagkaunawa, pagsisisi. Ang lalaking kinamuhian niya sa pag-abandona sa kanya ay siya palang nagsakripisyo para sa kanya. Ang katahimikan nito ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa isang pasanin na mag-isa niyang dinala. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, umiyak si Amelia. Ngunit hindi ito iyak ng sakit o galit. Ito ay iyak ng paglaya. Paglaya mula sa isang matagal na kasinungalingan. Naunawaan na niya ngayon. Ang pagpapakasal ni Gabriel sa kanya ay hindi lang dahil sa pag-ibig. Ito ay isang plano, isang masalimuot na plano na sinimulan pa ng ama nito. Inalis nila si Rafael sa landas para si Gabriel ang makapasok. Ang buong buhay niya, ang buong pag-ibig niya ay itinayo sa pundasyon ng isang napakalaking panlilinlang. Ang pag-iyak ni Amelia ay napalitan ng isang tawa. Isang tawang walang saya, puno ng kabalintunaan. Pagkatapos, ang tawa ay naging galit. Isang dalisay na galit na ngayon ay may mas malinaw na direksyon. Hindi na lang ito para sa sarili niya. Ito ay para na rin sa buhay na ninakaw mula sa kanya at kay Rafael. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Hindi na nila tayo masisira pa, Rafael, sabi niya.
Laban na ito hindi lang para sa akin, para ito sa ating dalawa. Ipakita natin sa kanila kung ano ang mangyayari kapag sinubukan nilang sirain ang mga taong wala nang natitirang ikakatakot. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael, ang kanyang mga daliring may benda ay marahang dumampi sa balat nito. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa poison pill clause na iniwan ng aking ama. Ang pagbabago sa tono ni Amelia ay biglaan at kapansin-pansin. Ang sakit ay naging lakas. Ang kalungkutan ay naging sandata. Ang kanilang pinagsamang nakaraan ay naging mitya para sa isang mas malaking laban. Pagkatapos ng emosyonal na pag-uusap, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa kanilang war room. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-aalinlangan, kundi ang katahimikan ng nagkakaisang layunin. Ang mga pader sa pagitan ni na Amelia at Rafael ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay 2 taong sinaktan ng iisang kaaway, at ngayon ay handa ng lumaban ng magkasama. Inilabas ni Rafael mula sa kanyang briefcase ang isang luma at makapal na dokumento. Ang orihinal na kopya ng kasunduan sa pagsasanib ng Reyes Prime Holdings at Del Castillo Legacy na pinirmahan 16 na taon na ang nakalilipas 1 taon bago sila ikasal ni Gabriel. Ang iyong ama, si Don Alfonso, ay isang henyo sa negosyo, sabi ni Rafael, habang maingat na inilalatag ang marupok na mga pahina sa lamesa. Pero higit pa roon, isa siyang taong hindi basta-basta nagtitiwala. Lalo na sa mga Del Castillo. Binuklat niya ang dokumento hanggang sa marating ang isang partikular na seksyon, ang Addendum C, Special Provisions. Matagal kong pinag-aralan ito, Amelia, sabi ni Rafael. Ang kanyang daliri itinuturo ang isang partikular na talata na nakasulat sa napakaliit na letra. Ito ang poison pill clause. Sa labas, mukha lang itong isang standard na morality clause, isang probisyon na nagpoprotekta sa pangalan ng kumpanya mula sa iskandalo. Ngunit ang pagkakabuo ng mga salita, ito ay henyo. Binasa niya ito ng malakas. In the event that a key executive from the Del Castillo party is found with irrefutable evidence to have engaged in acts of gross moral turpitude or fiscal malfeasance that brings dishonor to the Reyes family name and legacy, all voting shares held by the Del Castillo family in the joint venture shall be rendered null and void and automatically revert to the primary ownership of the Reyes estate. Tumingin si Amelia kay Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Null and void. Hindi lang basta-basta grounds for termination, kundi mawawala ang lahat sa kanila. Eksakto, sabi ni Rafael. Parang isang laso na nakatago sa kontrata, naghihintay na mainom kung mapapatunayan natin ang 2 bagay. Una, ang kanyang pakikiapid kay Cassandra. At pangalawa, mas mahalaga, na ginagamit niya ang pondo ng kumpanya para sa relasyong yon. Kung makakakuha tayo ng hindi matatawarang ebidensya, matatalo natin si Gabriel sa isang iglap. Hindi lang natin siya ididiborsyo, babawiin natin ang buong kumpanya na pinaghirapan ng iyong ama. Isang pakiramdam ng pag-asa, mas malakas kaysa sa anumang naramdaman niya sa mga nakalipas na araw, ang bumuhos sa puso ni Amelia. Ito na ang kanilang sandata, ang pamana ng kanyang ama. Ngunit paano natin makukuha ang ebidensya? Tanong ni Amelia. Nasa loob ng sistema ng Del Castillo ang lahat ng datos. Protektado. Imposibleng mapasok. Hindi kung meron tayong tulong mula sa loob, sabi ni Rafael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang tao akong naisip. Isang taong mas tapat sa iyong ama kaysa sa sino man. Idinayal niya ang numero. Matapos ang ilang sandali, isang matandang boses ang sumagot. Hello? Mr. De Leon? Si Rafael Santos po ito. Si Mr. De Leon, ang matandang chief accountant ng Reyes Prime Holdings
na sa pilitang pinagretiro ni Gabriel, 2 taon na ang nakalipas. 1 taong puno ng integridad na ang buong buhay ay inilaan sa paglilingkod sa pamilya Reyes. Sa isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City, kinabukasan, nagkita sina Rafael at Mr. De Leon. Inilatag ni Rafael ang lahat, ang nangyari kay Amelia, ang plano ni Gabriel at ang tungkol sa poison pill clause. Ang mukha ni Mr. De Leon ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla at nagtapos sa matinding galit. Ang walang hiyang lalaking yun, sabi ng matanda. Ang mga kamay ay nanginginig. Alam kong may masama siyang balak mula pa noong una. Pinilit niya akong magretiro dahil natatakot siyang may makita ako sa mga libro. Kailangan namin ang tulong ninyo, Mr. De Leon, sabi ni Rafael. Kailangan naming mapasok ang server ng Del Castillo. Kailangan naming makuha ang mga financial records na magpapatunay na ginagamit ni Gabriel ang pera ng kumpanya para kay Cassandra Valdez. Tinitigan ng matandang accountant si Rafael. Delikado yan, hiho. Kung mahuli ako, maaari akong makulong. Alam ko po, sagot ni Rafael. Pero ito lang ang paraan para mailigtas ang pamana ni Don Alfonso. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, tumango si Mr. De Leon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Para kay Don Alfonso at para kay Amelia, gagawin ko. Habang isinasagawa ni Mr. De Leon ang kanyang mapanganib na misyon, si Amelia naman ay may ibang plano. Kung kailangan natin ng ebidensya ng kanilang relasyon, kailangan nating makita sila ng magkasama, sabi ni Amelia kay Rafael habang sila'y nasa kanilang suite. At kailangan nating itong madokumento. Sa tulong ng koneksyon ni Rafael, kumuha sila ng isang private investigator, isang babaeng dating pulis, na sanay sa mga covert operations. Ang misyon, sundan si Gabriel at Cassandra, itala ang bawat pagkikita, kuhanan ng litrato, kuhanan ng video, lalo na ang mga transaksyon, pagbabayad sa restaurant, pagbili ng mga mamahaling regalo, lahat gamit ang corporate credit card. Nagsimula ang karera. Sa araw, si Mr. De Leon mula sa isang ligtas na lokasyon ay nagsimulang maghanap ng butas sa firewall ng Del Castillo Legacy. Isang napakabagal at metikulosong proseso. Sa gabi, ang private investigator naman ang kumikilos. Nagiging anino nina Gabriel at Cassandra. Ang mga araw ay lumipas na puno ng tensyon. Bawat tawag mula kay Mr. De Leon ay nagdudulot ng kaba. Bawat email mula sa investigator na may kalakip na mga litrato ay nagpapatibay sa kanilang kaso. Ngunit nagdudulot din ng panibagong kirot sa puso ni Amelia. Isang gabi, habang tinitingnan ni Amelia ang mga bagong kuhang litrato, si Gabriel at Cassandra na masayang kumakain sa isang mamahaling restaurant, si Gabriel na iniaabot kay Cassandra ang isang maliit na kahon ng alahas, isang tawag, ang dumating sa kanilang secure na linya. Si Mr. De Leon. Nakalusot na ako, sabi ng matanda. Ang boses ay pabulong at nagmamadali. Nasa loob na ako ng kanilang main server. Pero mas mahigpit ang seguridad kaysa sa inaasahan ko. Mayroon silang silent alarm. Alam na nilang may nakapasok. Kailangan kong magmadali. Isasend ko na ang mga file ngayon din. Kailangan nyo nang umalis dyan, Mr. De Leon. Nag-aalalang sabi ni Rafael. Hindi pa. May isa pa akong kailangang kopyahin. Ang ledger ng personal expenses ni Gabriel, nakuha ko na. Isinesend ko na. Biglang naputol ang linya. Pagkatapos, isang boses ng matanda, ang narinig nilang sumigaw sa malayo. Teka! Wala kayong karapatang. At pagkatapos, katahimikan. Tumingin si Amelia at Rafael sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Kasabay noon, isang notification ang lumabas sa laptop ni Rafael. Isang secure file transfer na kompleto. Ngunit bago pa man nila ito mabuksan, tumunog ang telepono ni Mr. De Leon na hawak pa rin ni Rafael. Isang nanginginig na boses ng babae ang nagsalita. Ang asawa ni Mr. De Leon. Rafael, may mga pulis dito.
Dinarampot nila ang asawa ko. Sinasabi nilang may ginawa siyang krimen sa kumpanya. Tulungan mo kami. Pawis na pawis si Gabriel del Castillo habang nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang malawak na banyo. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mamahaling Italian suit ay tila masikip sa kanyang dibdib. Kakatapos lang niyang kausapin ang kanyang hepe ng seguridad. "Nahuli na namin siya, sir," sabi ng hepe sa kabilang linya. Isang matandang lalaki, si Horacio de Leon, ang dating chief accountant ninyo. Nakahinga ng maluwag si Gabriel. "Magaling, siguraduhin ninyong hindi siya makakausap ng kahit sino. I-press ninyo ang pinakamabigat na kaso, corporate espionage." "Pero sir, may mga file siyang na-transfer bago namin siya mapigilan," sabi ng hepe na may pag-aalinlangan. Ang luhag na naramdaman ni Gabriel ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig na kaba. "Anong mga file?" "Hindi kami sigurado, sir. Naka-encrypt. Pero ang access logs ay nagpapakita na binuksan niya ang inyong personal expense ledger at ang mga talaan ng RDC Capital Venture." Nagdilim ang paningin ni Gabriel, si Amelia. Alam niyang siya ang nasa likod nito. Hindi niya inakala na ganito kabilis gagalaw ang babae. Hindi niya inakala na ganito katapang. Ang babaeng minsan niyang inakala na isang maamong tupa ay isa palang lobo na nag-aabang. Binuksan niya ang kanyang telepono at tinawagan si Cassandra. "G, napatawag ka?" Malamig na sagot ni Cassandra sa kabilang linya. "Nasaan ka?" tanong ni Gabriel. Ang boses ay mababa at apurado. "Nasa bahay lang, nagpapahinga." "Bakit? Namiss mo na ako?" "May problema," sabi ni Gabriel. Alam na niya. Alam na ni Amelia. Nakakuha siya ng ebidensya. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Isang paraan para baliktarin ang lahat ng ito sa kanya. Isang saglit na katahimikan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Cassandra. Ang lambing sa boses ay napalitan ng pag-aalala. "Ang pera, Cass. Ang mga binigay ko sa'yo. Ang kondo, ang sasakyan, lahat. Makikita niya sa mga record na ginamit ko ang pera ng kumpanya." Muling katahimikan. Mas matagal sa pagkakataong ito. "Kung gayon," sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay nagbago. Hindi na ito malambing o nag-aalala. Ito ay naging malamig at kalkulado. "Kailangan nating bigyan ang mga tao ng mas malaking istorya. Isang istoryang magpapalimot sa kanila tungkol sa pera. Isang istoryang gagawa sa akin na biktima at sa kanya na isang halimaw." Nagkita sila sa isang pribadong restaurant, sa isang silid na walang ibang nakakarinig. Inilatag ni Cassandra ang kanyang plano. Bawat detalye ay nakaplano, bawat hakbang ay kalkulado. Habang nagsasalita siya, tinitigan siya ni Gabriel ng may halong paghanga at takot. Ang babaeng ito, na inakala niyang isang simpleng starlet lang, ay may talino at katapangan na kayang pantayan ang sa kanya. Sila ay pareho. Kinabukasan, isinagawa nila ang plano. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Cassandra Valls, ang kontrobersyal na aktres, ay naaksidente. Ang kanyang sasakyan ay binangga ng isang hindi pa nakikilalang sasakyan na agad ding tumakas. Siya ay isinugod sa ospital. Ang media ay nagkagulo sa labas ng emergency room. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay nagsisiksikan, nag-aabang ng kahit anong balita. At pagkatapos, dumating si Gabriel del Castillo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay namumula. Isang perpektong larawan ng isang nagmamahal na kasintahan. Hinarap niya ang mga kamera. "Salamat sa inyong pag-aalala," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Si Cassandra ay nasa loob pa. Stable na siya, pero kailangan niya ng pahinga. "Mr. Del Castillo, totoo po ba ang mga chismis na nagdadalang tao si Miss Valdez?" tanong ng isang reporter. Ito na, ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang plano.
Ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata na para bang nagpipigil ng luha. Isang butil ng luha ang pilit niyang pinatakas mula sa kanyang mata. Oo, sabi niya. Ang boses ay basag. We were expecting. Ito sana ang pinakamasayang sandali ng aming buhay. Huminto siya. Hinayaang namnamin ng media ang kanyang bawat salita. Ngunit dahil sa stress, dahil sa walang tigil na paninira at pagbabanta na natatanggap namin, ang mga doktor, sinabi nilang, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Yumuko siya at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang imahe ay malinaw. Isang lalaking nawalan ng kanyang magiging anak. Nawala na siya. Bulong niya. Sapat lang para marinig ng mga mikroponong nakatutok sa kanya. Ang anak namin, nawala na. Ang eksena ay perpekto. Isang obra maestra ng pag-arte at manipulasyon. Sa loob ng suite, si Amelia at Rafael ay tahimik na pinapanood ang lahat sa telebisyon. Ang kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Buntis? Hindi makapaniwalang bulong ni Amelia. Nakalaglag? Isang kasinungalingan, sabi ni Rafael. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ito ang diversion. Ito ang malaking istoryang sinasabi ni Cassandra. Wala silang pruweba na ikaw ang nasa likod ng aksidente. Pero sa mata ng publiko, ikaw na ang may kasalanan. Ikaw ang selosang asawa na naging dahilan ng pagkawala ng isang inosenteng buhay. At tama si Rafael. Sa mga sumunod na oras, ang social media ay sumabog. Ang simpatya ng publiko ay bumuhos para kina Gabriel at Cassandra. Ang galit naman ay ibinunton kay Amelia. Ang hashtag na Justice for Cassandra ay nagtrending. Si Amelia Reyes ay hindi na lang isang asawa. Siya na ngayon ay isang kontrabida, isang mga agaw, isang mamamatay tao sa imahinasyon ng lahat. Ang kanilang mga telepono ay hindi tumigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga miyembro ng board ng Reyes Prime Holdings, mga maimpluwensyang kaibigan ng pamilya, lahat ay nagtatanong, lahat ay naghuhusga. Kailangan nating itanggi ito, Amelia. Sabi ni Rafael, kailangan nating maglabas ng sarili nating pahayag. Ngunit umiling si Amelia. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi, sabi niya. Kung gagawin natin yon, magmumukha lang tayong depensibo. Magmumukha tayong guilty. Hinayaan natin silang isipin na nanalo na sila. Hayaan natin silang magdiwang sa kanilang kasinungalingan. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad na tila nangungutya sa kanya. Dahil kapag nasa tuktok na sila ng kanilang pagkukunwari, doon natin sila gigibain. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Amelia. Mula ito sa sekretarya ng board. Ma'am Amelia, sabi ng nanginginig na boses. Ang board po ay tumatawag ng isang emergency meeting bukas ng umaga. Gusto po nilang pag-usapan ang inyong kapasidad na mamuno sa kumpanya. Ito na, ang kudeta. Ang plano ni Gabriel ay umaandar ng perpekto. Ibinaba ni Amelia ang telepono. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Sa isang iglap, siya ay nag-iisa laban sa lahat. Ang paglalakad ni Amelia, papasok sa gusali ng Reyes Prime Holdings, kinabukasan ay parang pagtawid sa isang dagat ng mapanghusgang mga mata. Ang mga gwardya, ang mga empleyado, ang mga taong minsan ay yumuyuko sa kanya bilang tanda ng paggalang, ngayon ay tinitingnan siya na may halong awa at pagkasuklam. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya na parang mga anino. Siya na yon. Nakakaawa, pero grabe ang ginawa niya. Nabulag sa selos. Hindi niya sila pinansin. Itinuon niya ang kanyang paningin sa dulo ng pasilyo, sa malaking pinto ng boardroom. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay dinudurog. Sa tabi niya, si Rafael ay tahimik na naglalakad. Ang kanyang presensya ay isang matatag na suporta.
Ngunit kahit siya ay hindi kayang pigilan ang agos ng opinyon ng publiko. Pagpasok nila sa boardroom, ang tensyon ay halos nahihipo. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga miyembro ng board. Mga matatandang lalaki at babae na mga kaibigan at kasamahan ng kanyang ama. Mga taong nakita siyang lumaki. Ngayon, ang kanilang mga muka ay seryoso, malamig, at walang emosyon. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Gabriel. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa balikat ni Cassandra, na nakaupo sa tabi niya, mukhang mahina at kaawa-awa. Ang drama ay hindi pa tapos. Amelia, nagsalita si Mr. Velasco, ang chairman ng board at ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama. Salamat sa iyong pagdating. Alam nating lahat kung bakit tayo naririto. Ang mga kamakailang kaganapan ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng ating kumpanya. Hindi ako ang may kasalanan sa pinsalang ito, matatag na sagot ni Amelia. Ang kanyang tingin ay diretso kay Gabriel. Yan ang problema, Amelia, sabi ng isa pang board member, si Mrs. Santiago. Ang publiko ay hindi naniniwala sa iyo. Ang ating mga stocks ay bumagsak ng 15% sa loob lamang ng isang umaga. Kailangan nating kumilos. At ano ang gusto ninyong gawin? Tanong ni Amelia. Sa sandaling iyon, tumayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring kalungkutan. Mga kaibigan, mga kasama, walang sino man ang mas nasasaktan sa mga nangyayaring ito kaysa sa akin. Mahal ko si Amelia. Siya pa rin ang aking asawa. Ngunit, ang kanyang mga kilos ay naging erratic, mapusok. Naglakad siya papunta sa harap at inilapag sa lamesa ang isang folder. Sa payo ng aming mga doktor, ipinasuri ko si Amelia sa isang psychiatrist ilang linggo na ang nakalipas. Ang resulta ay nakakabahala. Binuksan niya ang folder. Ipinakita niya sa board ang isang medical document. Ayon kay Dr. Alcaraz, si Amelia ay dumaranas ng matinding delusional jealousy disorder. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng awa. Isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nakakabuo ng mga maling paniniwala tungkol sa kanyang partner. Nagiging paranoid, may kakayahang manakit sa sarili at sa iba. Isang kasinungalingan, sigaw ni Rafael tumayo. Peke ang dokumentong yan, isang paninira. Peke ba, Attorney Santos? Tanong ni Gabriel, tinaasan siya ng kilay. Nandito ang pirma ng isang lisensyadong doktor. Mayroon ka bang maipapakitang katibayan para kontrahin ito? Natigilan si Rafael. Ang dokumento ay mukhang lehitimo. Ang pirma ay perpekto. Isang napakagaling na pamimeke. Sa sandaling iyon, wala silang maipakitang pruweba. Ang mga miyembro ng board ay nagtinginan. Ang pagdududa sa kanilang mga muka ay napalitan ng paniniwala. Ang kwento ni Gabriel ay perpektong umaangkop sa lahat. Ang isang babaeng may sakit sa pag-iisip. Isang asawang nag-aalala. Isang biktimang naipit sa gitna. Dahil dito, nagpatuloy si Gabriel, at para na rin sa kapakanan ni Amelia at ng kumpanya, iminumungkahi ko na si Amelia ay mag-take ng isang indefinite leave of absence para makapagpagamot siya. At habang siya'y wala, ako bilang kanyang asawa at bilang COO, ang pansamantalang mamamahala. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Tinitigan ni Amelia ang bawat miyembro ng board, mga taong minsan niyang tinawag na tito at tita. Hinahanap niya ang kahit isang kakampi, ngunit ang nakita niya lang ay mga matang umiiwas, mga mukhang puno ng pag-aalala, hindi para sa kanya, kundi para sa kumpanya. All in favor of the motion for Mrs. Del Castillo's indefinite leave? Tanong ni Mr. Velasco, ang kanyang boses ay mabigat. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro. Isa, dalawa, tatlo, lahat. Bawat kamay na tumataas ay parang isang patalim na tumatarak sa puso ni Amelia. Sila ay pinili ng kanyang ama, ngunit ngayon, sila ay kumakampi sa lalaking sumisira sa kanya.
Ang motion ay aprobado. Anunsyo ni Mr. Velasco, hindi makatingin ng diretso kay Amelia. Amelia, for the good of the company, I must ask you to leave the premises. Iniwan siyang walang kalaban-laban. Tumayo si Amelia. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ang lahat ng emosyon ay nawala sa kanyang mukha. Napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Naglakad siya palabas ng boardroom, kasunod si Rafael. Habang dumaraan siya sa tabi ni Gabriel, huminto siya. "Magsaya ka na!" Bulong niya. Sapat lang para marinig ni Gabriel. Dahil hindi ito magtatagal. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Gabriel habang pinapanood niya si Amelia na maglakad papalayo. Sa wakas, ang Reyes Prime Holdings ay nasa kanyang mga kamay na. Sa lobby, hinarang sila ng mga reporter na nag-aabang. "Mrs. Del Castillo, totoo po bang sinuspindi kayo ng board? Ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon laban sa inyo?" Hindi sila sinagot ni Amelia. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang kanyang ulo ay taas noo. Ngunit sa loob, ang pakiramdam ay parang nalulunod siya. Nawala na ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang tiwala ng mga taong malapit sa kanya, ang kanyang pangalan. Ang natira na lang ay ang mga ebidensyang hawak nila. Mga ebidensyang tila walang silbi laban sa isang perpektong kasinungalingan. Lahat ay nawala. Araw ng General Stockholders Meeting, ang pinakamahalagang araw sa kalendaryo ng Reyes Prime Holdings. Ngayong araw, opisyal na iaanunsyo ang pag-upo ni Gabriel Del Castillo bilang interim CEO. Ang bulwagan ay puno ng mga mamamahayag, mga investor at mga maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo. Ang lahat ay naroon para saksihan ang pagbagsak ng isang Reyes at ang pag-akyat ng isang Del Castillo. Sa entablado, si Gabriel ay nasa kanyang pinakamagandang anyo. Ang kanyang nangiti ay malawak. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Nagpasalamat siya sa board, nagbigay ng mga pangako sa mga stockholder, at nagpahayag ng kanyang kalungkutan sa sinapit ng kanyang asawa. "Nais ko lang linawin," sabi niya sa mikropono, "na ang pag-alis ni Amelia ay para sa kanyang ikabubuti. Ang pinto ay laging bukas para sa kanya kapag siya ay magaling na." Ang mga salita ay puno ng pagkukunwari, ngunit kinain ito ng mga manonood. Sila ay naawa sa kanya. Isang mabuting asawa na may isang problemadong may bahay. Habang nagsasalita si Gabriel, ang malaking pinto sa likod ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Sa una, walang nakapansin. Ngunit pagkatapos, isang katahimikan ang unti-unting gumapang mula sa likuran patungo sa harapan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Napatigil si Gabriel sa kanyang pagsasalita. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatingin ang lahat. At doon, ang kanyang ngiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Nakatayo sa may pinto, sa ilalim ng liwanag, si Amelia Reyes. Hindi siya mukhang talunan. Hindi siya mukhang may sakit. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay kalmado. At sa tabi niya, si Rafael Santos, may dalang isang itim na briefcase. Naglakad sila papasok sa bulwagan. Ang bawat hakbang ni Amelia ay matatag. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang dagat ng mga tao ay ginawi para bigyan siya ng daan. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay isang pabulong na sigaw sa mikropono. "Hindi ka dapat naririto." Hindi siya pinansin ni Amelia. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap, sa paanan ng entablado. Tumingin siya sa mga miyembro ng board, sa mga stockholder, at sa daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. "Magandang umaga sa inyong lahat," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas.
pinalakas ng isang maliit na mikroponong nakakabit sa kanyang damit. Patawarin ninyo ang aking biglaang pagdating, ngunit mayroon lamang akong ilang bagay na nais liwanagin. Tumingin siya kay Gabriel. Narinig ko ang iyong talumpati, Gabriel. Napakagaling. Puno ng pag-aalala. Puno ng kasinungalingan. Mula sa briefcase, kinuha ni Rafael ang isang maliit na audio recorder at inilagay ito sa tabi ng sound system ng bulwagan. Sinasabi mong, ako ay may sakit sa pag-iisip. Nagpatuloy si Amelia. Sinasabi mong, meron kang medical certificate mula sa isang Dr. Alcaraz. Tumingin siya sa technician. Maari bang pakinggan natin ang isang maikling pag-uusap? Boses ni Dr. Alcaraz. 1,000,000! 1,000,000 piso para lang pumirma sa isang pekeng dokumento? Mr. Del Castillo, ito ay labag sa aking sinumpaan. Boses ni Gabriel. Lahat tayo ay may presyo, Doc, at iyan ang presyo mo. Pirmahan mo o sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapanggamot kahit kailan. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang naririnig mula sa mga manunood. Ang mukha ni Gabriel ay namutla. At ngayon, sabi ni Amelia, para naman sa trahedya na sinapit ni Miss Valdez. Isinenyas niya ang malaking screen sa likod ng entablado. Mayroon akong isang maikling video na nais kong ibahagi. Lumabas sa screen ang isang malinaw na video. Kuha ito mula sa isang CCTV sa isang parking lot. May petsa at oras. Ipinakikita nito si Cassandra Valdez na maingat na bumababa sa kanyang sasakyan. Pagkatapos, isang lalaki ang lumapit, kumuha ng isang martilyo at maingat na binasag ang bintana at pinukpok ang gilid ng sasakyan para magmukhang na aksidente. Pagkatapos, si Cassandra ay muling pumasok sa sasakyan at humiga. Naghihintay na dumating ang ambulansya. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang pagkukunwari ni Cassandra ay nabisto, ngunit hindi pa tapos si Amelia. Ang mga ito ay pawang paninira lamang, sabi ni Amelia. Ngunit ang pinakamatinding kasalanan ni Mr. Del Castillo ay hindi laban sa akin, kundi laban sa kumpanyang ito, laban sa pamana ng aking ama. Muling lumabas sa screen ang mga dokumento. Ang mga financial ledger na nakuha ni Mr. De Leon. Bawat transaksyon ay naka-highlight. 1,000,000 piso para sa isang condo unit sa ilalim ng pangalan ni Cassandra Valdez. 500,000 para sa isang European na bakasyon. 100,000 para sa mga alahas, mga bag, mga damit. Lahat ay binayaran gamit ang corporate credit card ng RDC Capital Venture. Lahat ay pera ninyo. Sa puntong yon, tumayo si Rafael. Hawak niya ang isang kopya ng kontrata ng pagsasanib. Ayon sa Addendum C, Special Provisions na isinulat ni Don Alfonso Reyes, anunsyo ni Rafael, ang kanyang boses ay parang isang hukom na nagbibigay ng hatol. Kapag ang isang ehekutibo mula sa pamilya Del Castillo ay napatunayang gumawa ng mga kilos na nagdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya Reyes, gamit ang hindi matatawarang ebidensya. Tumingin si Rafael kay Gabriel na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa yelo. I hereby declare the poison pill clause activated. Isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng voting shares na hawak ng pamilya Del Castillo ay ngayon ay null and void. Ang buong pagmamay-ari ay babalik sa pamilya Reyes, effective immediately. Sa isang iglap, ang lahat ay gumuho para kay Gabriel, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay nawala. Kasabay ng pag-anunsyo ni Rafael, ang pinto sa likod ng bulwagan ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Amelia ang pumasok. Mga pulis, may dalang posas. Naglakad sila ng diretso sa entablado, papunta kay Gabriel, na ngayon ay napaluhod na sa sahig, hindi makapaniwala sa nangyayari. Gabriel Del Castillo, sabi ng isang opisyal, inaaresto ka namin sa salang fraud, corporate embezzlement, at frustrated homicide
para sa pananakit na ginawa mo kay Amelia Reyes. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Amelia sa gitna ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Amelia, wala nang galit, wala nang sakit. Ang tanging nakita niya ay isang malamig at payapang hustisya. Ang huling imahe na nakita ng lahat ay si Gabriel del Castillo, ang makapangyarihang CEO, na kinaladkad palabas ng bulwagan na parang isang ordinaryong kriminal. Lumipas ang 3 buwan. Ang alikabok mula sa digmaan ay tuluyan ng humupa. Ang pangalan ni Amelia Reyes ay nalinis. Ang pangalan naman ni Gabriel del Castillo ay naging isang babala, isang kwento ng kasakiman at pagbagsak. Ang balita sa telebisyon ay nagpapakita ng huling hatol. Si Gabriel del Castillo, na patunayang guilty sa lahat ng kaso, ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang del Castillo legacy, dahil sa mga utang at iskandalo, ay tuluyan ng bumagsak at idineklarang bangkarota. Si Cassandra Valdez, matapos tumestigo laban kay Gabriel para gumaan ang kanyang sariling sentensya, ay nawala na lang na parang bula. Ang kanyang karera sa showbiz ay naging abo. Pinatay ni Amelia ang telebisyon sa kanyang opisina. Ang opisina ng CEO. Ang opisina ng kanyang ama. Sa loob ng 3 buwan, abala siya sa pag-aayos ng pinsalang idinulot ni Gabriel. Mahirap, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang Reyes Prime Holdings ay unti-unting bumabangon, mas matatag kaysa dati. Tumayo siya mula sa kanyang silya at lumapit sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw niya ang buong lungsod ng Makati. Ang mga gusali ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang syudad ay abala. Walang pakialam sa mga personal na drama at digmaan na naganap. Ang buhay ay nagpapatuloy. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, isang litrato ng kanyang ama ang nakangiti sa kanya. Tila sinasabi nitong, "I'm proud of you, anak." Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. "Pasok," sabi niya. Pumasok si Rafael Santos. Hindi na siya nakasuot ng formal na abogadong kasuotan. Simple lang ang kanyang suot at may dala siyang 2 tasa ng kape. "Naisip kong baka kailangan mo nito," sabi ni Rafael. Iniabot ang 1 tasa kay Amelia. "Salamat," sagot ni Amelia. Tinanggap ang mainit na tasa. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga peklat pa rin, ay malaya na sa bendahe. Sa tulong ng walang tigil na therapy, unti-unti nang bumabalik ang lakas at paggalaw nito. Hindi na marahil ito makakapirma ng kasing perpekto ng dati, ngunit sapat na para hawakan ng kinabukasan. "Kumusta ang pagbisita mo?" tanong ni Rafael. Tumabi sa kanya sa tabi ng bintana. "Maayos naman," sagot ni Amelia. Galing siya sa ospital, hindi bilang pasyente, kundi bilang isang bisita. Binisita niya si Dr. Alcaraz, ang doktor na ginamit ni Gabriel. Sa tulong ng testimonya nito, mas lalong lumakas ang kaso nila. Si Dr. Alcaraz ay nawalan ng lisensya, ngunit binigyan siya ni Amelia ng pangalawang pagkakataon. Tinulungan itong makahanap ng trabaho sa isang charity clinic. Lahat ng tao ay nararapat bigyan ng pagkakataong magbago, sabi ni Amelia. Tila binabasa ang isip ni Rafael. Tumango si Rafael. "Pati ba ang sarili mo?" Tumingin si Amelia sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Binigyan mo na ng kapatawaran ng marami, Amelia. Ang doktor, si Mr. De Leon para sa panganib na sinuong niya. Panahon na siguro para patawarin mo na rin ang sarili mo." Hindi nakasagot si Amelia. Sa loob ng 3 buwan, naging abala siya sa pagiging CEO, sa pagiging mandirigma. Nakalimutan niyang maging si Amelia lang. "Hindi mo kasalanan ang nangyari," mahinang sabi ni Rafael. "Nagmahal ka lang? Nagtiwala ka? Hindi iyon isang kasalanan." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Amelia. Isang luhang hindi nadala ng sakit, kundi ng paglaya. Pinunasan niya ito agad. "Tapos na ang lahat," sabi niya.
Mas para sa sarili niya kaysa para kay Rafael. Hindi, sabi ni Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon pa lang ito magsisimula. Sabay silang tumingin sa papalubog na araw. Ang langit ay may kulay kahel, rosas at lila. Isang magandang pagtatapos sa isang magulong araw. Isang pangako ng isang mas payapang bukas. Walang mga salita ng pag-ibig na binitiwan. Walang mga pangakong sinabi. Hindi na nila kailangan. Ang kanilang mga pinagdaanan ay mas matibay pa kaysa sa anumang salita. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael. Ang tanong ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Tumingin si Amelia sa malawak na syudad sa kanyang harapan. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Rafael, mga matang hindi kailanman umalis sa tabi niya. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti, ang unang tunay na ngiti, sa loob ng napakatagal na panahon. Isang nanangiting umabot sa kanyang mga mata, nagbibigay liwanag sa kanyang buong mukha. Handa na ako, sagot niya, para sa isang bagong simula. Sa huling yugto ng kwento ni Amelia Reyes, malinaw na ipinakita na ang pagtataksil at kasakiman ay maaaring magdala ng pansamantalang kapangyarihan, ngunit hinding-hindi nito matatalo ang katotohanan at hustisya. Matapos ang 20 taong paniniwala sa maling tao, pinili ni Amelia na huwag manatiling biktima. Sa tulong ni Rafael, isang taong minahal siya ng tahimik at tapat. Nagawa niyang bumangon mula sa pagkawasak at harapin ang mga kasinungalingang sumira sa kanyang buhay. Ang pag-activate niya sa poison clause ng kontrata ng kanyang yumaong ama ay hindi lamang pagbawi ng isang korporasyon, kundi simbolo ng pagbabalik ng kanyang dignidad at pagkatao. Sa huli, ang mga mapanlin lang ay nahubaran ng maskara at ang isang babaeng minsang winasak ay muling tumayo ng mas matatag kaysa dati. Ang kwentong ito ay paalala. Ang masama ay mananagot at ang mabuti ay hindi kailanman mawawala ang gantimpala. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amelia, pipiliin mo bang manahimik o ipaglaban ang sarili mo? Sana ay ligtas at maayos ka ngayon. Huwag kang mag-atubiling magbahagi ng saloobin. Ang channel na ito ay narito para makinig at umunawa sa iyong kwento.